Kumpirmado na wala na sa Czech Republic si dating kongresista Saldico. Grabe, ano? Sinabi nito ni Department of Justice Secretary Vida. Talagang sa pagpunta nila sa Czech Republic, wala silang naabutang Saldico. Tama rin ang sinabi ni ex-spokesperson Harry Roque na hindi naman daw nahuli o naaresto si Saldico. Nakuryente rito ang Malacanang. Lalo na sinabi ni President Marcos Jr. na nahuli daw si Saldico. Grabe. At nagkaroon nga ng denial itong si spokesperson Attorney Claire Caso na iba raw ang meaning ng naaresto sa nahuli. Grabe talaga ito si Ate Claire, no? Malinaw na nakuryente ang iyong departamento na talagang hindi naman daw nahuli itong si Saldico. Ano ang mangyayari ngayon? Nasaan na si Saldico? Grabing ang ninakaw nito na multibilyong piso sa sinasabing maleta na ipinamudbot sa babang kapulungan at sa Senado na sinasabi isa ito sa mga utak ng flood control at ghost project dito sa ating mahal na inang bayan. Bago pa lang naging itong kongresista si Saldico ay dating isang malaking kontratista na naging congressman nga at kalaunan nga ay talagang nagkaroon ng sinasabing papel sa mababang kapulungan na naging tao nito ng Speaker Martin Romualdez. Talagang grabe ang politika sa ating mahal na inang bayan, ano? Talagang yung mga sinasabing prominenteng tao na may mataas na pinag-aralan ng siyang nandadambog sa salapi ng ating mahal na inang bayan. Kailan kaya tayo matututo sa mga ginagawa ng ating mga politiko? Sana lang sa darating na eleksyon sa 2028, matuto na tayo na pumili ng karapat-dapat na iupo sa LGU, sa Kongreso at sa Senado. Pag hindi pa tayo natuto, ewan ko na lang kung ano na ang mangyayari dito sa ating bansa na lugmok na sa kahirapan, sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko at pagtaas ng krudo gasolina. Sa gitna ng tensyon sa Middle East, itong mga ating mga politiko talaga ay walang ginagawang magandang batas para sa sinasabing mapaganda ang buhay ng Pilipino, lalo na si Juan Pasang Cruz, na hindi na nila alam kung saan kukunin at 3 beses na ilalapak sa kanilang hapagkailan. Pero itong mga politiko na ating ibinote, ayahay lamang na walang pakialam sa nangyayari sa pagtaas nga na inflation dito sa ating mahal na inang bayang Pilipinas. Kailan kaya tayo matututo? Hindi na tayo matututo sa ating mga iniluluklok sa pwesto na ating binoboto. Sana lang talaga na meron pang pagkakataon na iba, meron pang pagkakataon na gumanda ang ating mahal na inang bayan sa ating pagboto sa mga ating inuupo. Lalo-lalo na yung mga na sana hindi na natin niluklok itong mga magnanakaw at iwaling politiko na sinasabi nagpapahirap sa buhay ng ating mamamayang Pilipino. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.